Malaking araw para sa ating bansa. Ang pagkamit ni Atisa manalo ng third runner-up na plasi sa Miss Universe 2025, isang ranggo na hindi basta-basta ngunit may halong pagtutuwang may hinanakit din sa ilang bahagi ng pageant world. Matapos kumalas ang pagpapadala ng Filipina sa coronation sa Thailand, agad na naglabas ng mensahe ang dalawang iconic na Filipina beauty queens, si Catriona Gray at Pia Wurtzbach, kapwa nagsilbing halimbawa at inspirasyon ni Atisa. Sa kanyang Instagram broadcast channel, sinabi ni Catriona, "So proud! We all saw how you left your heart on that stage. Our queen, Atisa." Nakita niya raw kung paano ipinakita ni Atisa ang puso at dedikasyon. Isang senyales na hindi lang ang korona ang sukatan ng tagumpay, kundi ang tinatahak na landas. Samantala, si Pia Wurtzbach naman, sa Instagram story, nag-caption, "What an inspirational journey you've had. And this is just the beginning. Thank you for carrying the Philippines with so much beauty, heart, and purpose. We are so proud of you. This is just the beginning of big things for you. Keep shining." Ang mga pahayag na ito ay may lalim. Hindi lamang papuri ang mga ito kundi pagpapatunay na sa mata ng nakaraang mga queens, may halaga ang natamong ranggo ni Atisa. Kahit na hindi siya ang nagwagi ng corona, maraming beauty pageant observers ang napansin ang pagkagulat ng ilang bahagi ng pageant world. At sa social media, maraming netizens ang nagtanong, wala na bang bearing ang Q&A? Gaya ng hinambing ni Catriona sa kanyang mensahe. Ang Miss Universe 2025 Coronation Night ay ginanap sa Impact Muong Thong Thani Arena sa Bangkok, Thailand. Ang Pilipinas ay ipinadala ni Atisa bilang representante at marami ang nagsabing isa siya sa heavy favorites dahil sa kanyang pageant track record, look at presence. Gayunpaman, tila nagkaroon ng kontrobersya at diskuwento sa final results at sa judging process. Ang mga tanong gaya ng why third runner-up? Was she underscored? Did the Q&A carry enough weight? Ay naglulumantik sa social media. Sa loob ng ilang linggo bago ang pageant, si Atisa ay pinaghandaan ng husto mula sa national costume na hango sa festivals ng Pilipinas hanggang sa gown designs na ginawa ng Filipino couturiers at sa training na inginang gawa para sa evening gown walk, swimsuit, interviews at mga goodwill engagements. May mga report na nagsabing nakaranas siya ng stumbling sa gown pero mabilis siyang bumawi, isang tanda ng magandang mental resilience. Sa panayam niya pagkatapos ng pageant, sinabi niyang hindi lamang pagkapanalo ang itinuturing niya, kundi ang pagkakataong maipakita ang kultura at ganda ng Pilipinas sa global stage. Para naman kay Catriona at Pia, ang pahayag nila ay bahagi ng pag-aangat sa figura ni Atisa sa mata ng publiko. Si Catriona, Miss Universe 2018, at si Pia, Miss Universe 2015, ay parehong nanguna sa likod ng malalaking tunog sa bansa sa larangan ng beauty pageants. Kaya ang suporta nila kay Atisa ay may simbolikong halaga, pagpasa ng torch sa bagong henerasyon. Sa pamamagitan nito, ipinakita nila na kahit hindi siya nagwagi ng Miss Universe title, may taglay na dignidad at karangalan ang pagkamit niya ng ranggo, at may malaking posibilidad pa para sa susunod niyang hakbang. Sa social media, marami ring kilalang personalidad ang nagsabi ng suporta kay Atisa. Nag-tweet si Vice Ganda na, "Philippines, let us all congratulate Atisa Manalo. She worked hard, performed well, and won it." May mga komentong nag-ulat ng pagkadismaya sa resulta ng pageant, kung saan sinabi ng ilang netizens na tila ninanakawan ang Pilipinas ng corona. Subalit, ang nagmistulang konsensus ay, kahit hindi siya ang nagwagi, nanalo pa rin siya sa puso ng maraming Pilipino dahil sa kanyang galing at paraan ng pagharap. Sa Pilipinas, ang tagumpay sa major international pageants ay may kulturang may malalim na kahulugan. Hindi lamang fashion at walking style, kundi ang representasyon ng bayan, ng kultura, ng puso. At sa kaso ni Atisa, ipinakita niya iyon. Mula sa kanyang pamamahayag, sa kanyang advocacy, hanggang sa kanyang stages. Kaya naman ang walang sawang suporta ni Catriona at Pia ay hindi lamang personal na reaksyon, kundi isang pambansang simbolo.
ang pagsuporta sa kapwa Filipina na sumubok at nagtagumpay. Ngayon, maraming tagamasid ang nagtatanong, ano ang susunod na hakbang ni Atisa? Marami ang naghihintay kung papasok siya sa advocacy work, sa hosting, sa modeling, o sa mas malalim pang world stage engagements. May mga rumor na may magiging endorsement deals, international ambassadorships, at global collaborations. Kung susundin ang paghahanda niya at pagbibigay pansin ng fans at pageant community, may malaking posibilidad itong mangyari. Sa huli, hindi lamang ang ranggo niya ang dapat ipagdiwang, kundi ang paraan kung paano niya ito naabot. Ang puso niyang inilagay sa stage, ang pagkatao niya na ipinakita sa buong mundo, at ang pagkilala ng dalawang kilalang beauty queens na sina Catriona Gray at Pia Wurtzbach. Para sa maraming Pilipino, ang kwentong ito ay paalala. Sa pageants, gaya rin sa buhay, ang pinakamahalaga ay hindi lang ang korona, kundi ang pagkatao, ang pagsusumikap, at ang inspirasyon na iniiwan mo. Ang tanong na ngayon, will Atisa Manalo continue to shine? Will she turn her platform into something bigger? Marami ang sasagot, oo. At bilang bansa, sasamahan natin siya sa kanyang paglalakbay. Hindi lang bilang third runner-up, kundi bilang isang Filipina na tunay na nagdala ng karangalan sa Pilipinas. Para naman kay Catriona at Pia, ang pahayag nila ay bahagi ng pag-aangat sa figura ni Atisa sa mata ng publiko. Si Catriona, Miss Universe 2018, at si Pia, Miss Universe 2015, ay parehong nanguna sa likod ng malalaking tunog sa bansa sa larangan ng beauty pageants. Kaya ang suporta nila kay Atisa ay may simbolikong halaga, pagpasa ng torch sa bagong henerasyon. Sa pamamagitan nito, ipinakita nila na kahit hindi siya nagwagi ng Miss Universe title, may taglay na dignidad at karangalan ang pagkamit niya ng ranggo at may malaking posibilidad pa para sa susunod niyang hakbang. Sa social media, marami ring kilalang personalidad ang nagsabi ng suporta kay Atisa. Nag-tweet si Vice Ganda na, "Philippines, let us all congratulate Atisa Manalo. She worked hard, performed well, and won it." May mga komentong nag-ulat ng pagkadismaya sa resulta ng pageant, kung saan sinabi ng ilang netizens na tila ninanakawan ang Pilipinas ng korona. Subalit, ang nagmistulang konsensus ay, kahit hindi siya ang nagwagi, nanalo pa rin siya sa puso ng maraming Pilipino dahil sa kanyang galing at paraan ng pagharap. Sa Pilipinas, ang tagumpay sa major international pageants ay may kulturang may malalim na kahulugan. Hindi lamang fashion at walking style, kundi ang representasyon ng bayan, ng kultura, ng puso. At sa kaso ni Atisa, ipinakita niya iyon. Mula sa kanyang pamamahayag, sa kanyang advocacy, hanggang sa kanyang stages. Kaya naman ang walang sawang suporta ni Catriona at Pia ay hindi lamang personal na reaksyon kundi isang pambansang simbolo, ang pagsuporta sa kapwa Filipina na sumubok at nagtagumpay. Ngayon, maraming tagamasid ang nagtatanong, ano ang susunod na hakbang ni Atisa? Marami ang naghihintay kung papasok siya sa advocacy work, sa hosting, sa modeling, o sa mas malalim pang world stage engagements. May mga rumor na may magiging endorsement deals, international ambassadorships, at global collaborations. Kung susundin ang paghahanda niya at pagbibigay pansin ng fans at pageant community, may malaking posibilidad itong mangyari. Sa huli, hindi lamang ang ranggo niya ang dapat ipagdiwang, kundi ang paraan kung paano niya ito naabot. Ang puso niyang inilagay sa stage, ang pagkatao niya na ipinakita sa buong mundo, at ang pagkilala ng dalawang kilalang beauty queens na sina Catriona Gray at Pia Wurtzbach. Para sa maraming Pilipino, ang kwentong ito ay paalala. Sa pageants, gaya rin sa buhay, ang pinakamahalaga ay hindi lang ang korona, kundi ang pagkatao, ang pagsusumikap, at ang inspirasyon na iniiwan mo. Ang tanong na ngayon, will Atisa Manalo continue to shine? Will she turn her platform into something bigger? Marami ang sasagot, oo. At bilang bansa, sasamahan natin siya sa kanyang paglalakbay, hindi lang bilang third runner-up kundi bilang isang Filipina na tunay na nagdala ng karangalan sa Pilipinas. Malaking araw para sa ating bansa ang pagkamit ni Atisa Manalo ng third runner-up
naplase sa Miss Universe 2025, isang ranggo na hindi basta-basta ngunit may halong pagtutuwang, may hinanakit din sa ilang bahagi ng pageant world. Matapos kumalas ang pagpapadala ng Filipina sa coronation sa Thailand, agad na naglabas ng mensahe ang dalawang iconic na Filipina beauty queens, si Catriona Gray at Pia Wurtzbach, kapwa nagsilbing halimbawa at inspirasyon ni Ahtisa. Sa kanyang Instagram broadcast channel, sinabi ni Catriona, "So proud. We all saw how you left your heart on that stage. Our queen, Ahtisa." Nakita niya raw kung paano ipinakita ni Ahtisa ang puso at dedikasyon. Isang senyales na hindi lang ang corona ang sukatan ng tagumpay, kundi ang tinatahak na landas. Samantala, si Pia Wurtzbach naman, sa Instagram story, nag-caption, "What an inspirational journey you've had, and this is just the beginning. Thank you for carrying the Philippines with so much beauty, heart, and purpose. We are so proud of you. This is just the beginning of big things for you. Keep shining." Ang mga pahayag na ito ay may lalim. Hindi lamang papuri ang mga ito, kundi pagpapatunay na sa mata ng nakaraang mga queens, may halaga ang natamong ranggo ni Ahtisa, kahit na hindi siya ang nagwagi ng corona. Maraming beauty pageant observers ang napansin ang pagkagulat ng ilang bahagi ng pageant world, at sa social media, maraming netizens ang nagtanong, wala na bang bearing ang Q&A? Gaya ng hinambing ni Catriona sa kanyang mensahe. Ang Miss Universe 2025 Coronation Night ay ginanap sa Impact, Muang Thong Thani Arena sa Bangkok, Thailand. Ang Pilipinas ay ipinadala ni Ahtisa bilang representante at marami ang nagsabing isa siya sa heavy favorites dahil sa kanyang pageant track record, look, at presence. Gayunpaman, tila nagkaroon ng kontrobersya at diskuwento sa final results at sa judging process. Ang mga tanong, gaya ng why third runner-up? Was she underscored? Did the Q&A carry enough weight? Ay naglulumantik sa social media. Sa loob ng ilang linggo bago ang pageant, si Ahtisa ay pinaghandaan ng husto. Mula sa national costume na hango sa festivals ng Pilipinas, hanggang sa gown designs na ginawa ng Filipino couturiers, at sa training na inginang gawa para sa evening gown walk, swimsuit, interviews, at mga goodwill engagements. May mga report na nagsabing nakaranas siya ng stumbling sa gown, pero mabilis siyang bumawi, isang tanda ng magandang mental resilience. Sa panayam niya pagkatapos ng pageant, sinabi niyang hindi lamang pagkapanalo ang itinuturing niya, kundi ang pagkakataong maipakita ang kultura at ganda ng Pilipinas sa global stage. Para naman kay Catriona at Pia, ang pahayag nila ay bahagi ng pag-aangat sa figuran ni Ahtisa sa mata ng publiko. Si Catriona, Miss Universe 2018, at si Pia, Miss Universe 2015, ay parehong nanguna sa likod ng malalaking tunog sa bansa sa larangan ng beauty pageants. Kaya ang suporta nila kay Ahtisa ay may simbolikong halaga, pagpasa ng torch sa bagong henerasyon. Sa pamamagitan nito, ipinakita nila na kahit hindi siya nagwagi ng Miss Universe title, may taglay na dignidad at karangalan ang pagkamit niya ng ranggo, at may malaking posibilidad pa para sa susunod niyang hakbang. Sa social media, marami ring kilalang personalidad ang nagsabi ng suporta kay Ahtisa. Nag-tweet si Vice Ganda na, "Philippines, let us all congratulate Ahtisa Manalo. She worked hard, performed well, and won it." May mga komentong nag-ulat ng pagkadismaya sa resulta ng pageant, kung saan sinabi ng ilang netizens na tila ninanakawan ang Pilipinas ng corona. Subalit, ang nagmistulang konsensus ay, kahit hindi siya ang nagwagi, nanalo pa rin siya sa puso ng maraming Pilipino dahil sa kanyang galing at paraan ng pagharap. Sa Pilipinas, ang tagumpay sa major international pageants ay may kulturang may malalim na kahulugan. Hindi lamang fashion at walking style, kundi ang representasyon ng bayan, ng kultura, ng puso. At sa kaso ni Ahtisa, ipinakita niya iyon, mula sa kanyang pamamahayag, sa kanyang advocacy, hanggang sa kanyang stages.
Kaya naman ang walang sawang suporta ni na Catriona at Pia ay hindi lamang personal na reaksyon kundi isang pambansang simbolo, ang pagsuporta sa kapwa Filipina na sumubok at nagtagumpay. Ngayon, maraming tagamasid ang nagtatanong, ano ang susunod na hakbang ni Atisa? Marami ang naghihintay kung papasok siya sa advocacy work, sa hosting, sa modeling, o sa mas malalim pang world stage engagements. May mga rumor na may magiging endorsement deals, international ambassadorships, at global collaborations. Kung susundin ang paghahanda niya at pagbibigay pansin ng fans at pageant community, may malaking posibilidad itong mangyari. Sa huli, hindi lamang ang ranggo niya ang dapat ipagdiwang, kundi ang paraan kung paano niya ito naabot. Ang puso niyang inilagay sa stage, ang pagkatao niya na ipinakita sa buong mundo, at ang pagkilala ng dalawang kilalang beauty queens na sina Catriona Gray at Pia Wurtzbach. Para sa maraming Pilipino, ang kwentong ito ay paalala. Sa pageants, gaya rin sa buhay, ang pinakamahalaga ay hindi lang ang korona, kundi ang pagkatao, ang pagsusumikap, at ang inspirasyon na iniiwan mo. Ang tanong na ngayon, will Atisa Manalo continue to shine? Will she turn her platform into something bigger? Marami ang sasagot. Oo. At bilang bansa, sasamahan natin siya sa kanyang paglalakbay. Hindi lang bilang third runner-up, kundi bilang isang Filipina na tunay na nagdala ng karangalan sa Pilipinas.